Mga hinirang, makinig kayo ng mabuti. Kung nais ninyong marinig ng malinaw ang boses ng Diyos, palalimin ang inyong relasyon sa Kanya at sundin ang patnubay ng Espiritu Santo, kailangan ninyong gumawa ng matatapang na pagbabago sa inyong buhay ngayon. Ibabahagi ko ang 7 bagay na itinigil ko na nagpabago ng malaki sa aking koneksyon sa Diyos. Maniwala kayo kung handa kayo para sa isang spiritual na tagumpay. Ito ang mga hakbang na magbubukas ng daan. Itinigil ko ba ang mga ito ng biglaan? Hindi talaga. Ang Espiritu Santo ang gumabay sa akin sa isang paglalakbay, hakbang-hakbang, na ipinapakita kung ano ang kailangang alisin. Kapag isinuko mo ang iyong sarili sa kanyang patnubay, ginagabayan ka niya tungo sa kabanalan at kasagraduhan. Kinukumbinsi ka niya, hinuhubog at inaalis ang anumang humaharang sa iyong koneksyon sa Ama. Ganito ka magsisimulang marinig ang kanyang boses ng tunay. Ang prosesong ito ay hindi tungkol sa pagiging perpekto agad-agad. Ito ay tungkol sa pagbabawas. Minsan, para maunawaan ang boses ng Diyos, kailangang alisin ang mga distractions. Nabubuhay tayo sa isang mundo na palaging humihila sa atin sa iba't ibang direksyon. Kaguluhan, ingay, kaguluhan. Pero tinutukso ka ng Espiritu Santo sa katahimikan, kung saan mo maririnig o sirinig ang Diyos ng malinaw na mabit. Hinintay ka niyang magdahan-dahan. Bitawan ang mga gawin na nagpapakulong sa iyo sa makamundong kultura. Kapag binitawan mo ang humihila sa iyo pabalik, malapit na ang tagumpay. Ang pagkabalisa, stress, at depresyon ay kailangang mawala. Bakit? Dahil gumagawa ka ng espasyo para dumaloy ang kapayapaan ng Diyos sa iyong buhay at doon mo siya maririnig tulad ng dati. Pag-usapan natin ang 7 bagay na itinigil ko. Una, itinigil ko ang pagbuhos ng aking oras sa mga bagay na walang halaga sa aking buhay. Isa ito sa mga unang pagwawasto na dinala sa akin ng Espiritu Santo. Pinatnubayan niya ako sa kasulatan. Ipinakita ni Pabagata na kailangan kong bawasan ang entertainment, telebisyon, balita, mga nobelang fiction, anumang hindi nagpapakain sa aking espiritu. Bata pa ako nung una niyang ipinakita ito sa akin at hindi ko ito agad na perpekto. Pero habang hinintay ko pa ang Diyos, lalong naging malinaw ang kanyang mensahe. Maging maingat sa kung ano ang pinapayagan mong pumasok sa iyong buhay. Hindi ko kailangang iwanan ang lahat, pero lubos ko itong binawasan. Nanonood pa rin ako ng balita paminsan-minsan, pero mas kaunti na. Hindi na ako nagbabasa ng fiction. Ngayon, kapag nagbabasa ako, mga librong nagpapalakas sa akin ang hinintay ko. Pinagpalit ko ang ingay sa mga bagay na nagpapabuti sa aking kaluluwa, mga podcast, mga turo sa YouTube, anumang nagpapakain sa aking espiritu, mga hinirang. Unawain ang katotohanan ito. Hindi lahat ng nasa harap mo ay karapat-dapat sa iyong pansin. Hindi dahil nandyan lang ito ay para sa iyo. Maging mapili. Bawasan ang panlabas na ingay na nagpapalunod sa boses ng Diyos. Hindi mo kailangang iwanan ang lahat ng entertainment, pero kailangan mong kontrolin ito. Huwag hayaang harangan ng mga distractions ang boses ng Diyos. Maging sinadya, manatiling nakatutok, at panoorin kung gaano kaliwanag mong maririnig siya. Handa ang Espiritu Santo na gabayan ka. Handa ka bang sumunod? Pangalawa, itinigil ko ang pakikisama sa mga maling tao, oras na para itigil ang pagpapalibot sa sariling mga nakakalason o negatibong impluensya. Alam ko na maaaring may mga kaibigan kang hindi mananampalataya. At tinutukso tayong ibahagi ang ebanghelyo sa kanila, pero maging tapat tayo. Hindi mo kayang gugulin ang iyong oras sa mga relasyong humihila sa iyo palayo sa Diyos. Ang ilang relasyon ay sobrang nakakalason na naghahasik sila ng mga binhi ng pag-aalinlangan at kawalan ng pananampalataya sa iyong puso. Hindi mo kailangang maging nasa mga lugar kung saan umuusbong ang tsismi
kritisismo, at negativity. Ang mga kaibigang palaging naninira sa iba, bitawan mo na. Bakit? Dahil ang mga relasyong ito ay hindi lamang sayang ng oras. Aktibo nilang hinahadlangan ang iyong paglago sa Diyos. Kailangan mong magdesisyon ngayon kung ano ang mas mahalaga. Ang iyong relasyon sa Diyos o ang iyong koneksyon sa mga taong humihila sa iyo pababa. Hindi mo maaaring magkaroon ng pareho. Protektahan ang iyong espiritu at lumikha ng espasyo para makagalaw ang Diyos sa iyong buhay. Tinutokso ka ng Espiritu Santo sa mas mataas na antas. Mga hinirang, oras na para bitawan ang humihila sa iyo pabalik. Ito ang nagdala sa akin sa pangatlo. Itinigil ko ang pagkritik o paghusga sa iba. Pinagmalasakitan ako ng Espiritu Santo tungkol dito noong mas bata pa ako. Madalas akong magmalaki, magchismis. Pero isang araw, nagsalita ang Espiritu Santo sa aking puso. Tinawag kita upang magdala ng kaligtasan, pagpapagaling, at pagpapalaya. Pero ginugugol mo ang iyong oras sa paninira sa iba. Matindi ang impact nito sa akin. Bakit? Dahil hindi mo trabaho ang ituro ang mga pagkakamali ng iba, maging sa iyong simbahan, komunidad, o sa mga kaibigan mo. Ang palagi ang pagkritik ay nagdadala lamang ng kadiliman sa iyong buhay. Hindi ka tinawag upang i-highlight ang mali sa mga tao. Tinawag ka upang mahalin sila, ipagdasal sila, at tulungan silang maging kung ano ang nais ng Diyos para sa kanila. At lalawakan ko pa, itigil ang pagkritik sa sarili mo. Ang ilan sa inyo ay kailangang palayain mula sa paraan ng pagsasalita tungkol sa sariling buhay. Palagi kang naninira sa sarili mo. Sinasabi, hindi ako sapat. Palagi akong nagkakamali o hindi ako bagay sa pamumuno. Iyan ay kasinungalingan mula sa kaaway. Kailangan mo ng malinaw na paghahayag kung sino ka. Kaya kay Kristo, itigil ang paninira sa sarili at simulan ang pagpapalakas sa sarili gamit ang salita ng Diyos. Kapag itinigil mo ang pagkritik sa sarili, magiging mas sensitibo ka sa Espiritu Santo. Hindi nais ng Diyos na matrap ka sa isang siklong negativity. Gusto niyang maglakad ka sa pag-ibig, biyaya at habag tulad ng ginawa ni Jesus. Mga hinirang, oras na para yakapin kung sino ang tinawag sa iyo ng Diyos. Bitawan ang kritisismo, paghusga, at pag-aalinlangan sa sarili. Ipanalangin ang iba, itaguyod sila, at hayaang gawin ng Espiritu Santo ang kanyang gawain. Ganito natin inaalis ang mga hadlang na humihinto sa atin sa malinaw na pagdinig sa boses ng Diyos. Iwanan ang negativity at panoorin kung paano gumagalaw ang Diyos sa iyong buhay. Pang-apat, itinigil ko ang pagpapalaki sa mga bagay na mali. Napakaraming tao ang nabubuhay na nakatuon sa kanilang mga problema na huhumaling sa kung ano ang hindi gumagana. May mga kaibigan akong tuwing nag-uusap kami, ang usapan ay tungkol lamang sa pinakabagong issue sa kanilang buhay. Sobrang nalulunod sila sa kanilang mga problema, umaga, tanghali, at gabi, na hindi nila napapansin na hinintay nilang kontrolin ng mga problemang ito ang kanilang isip, damdamin, at maging ang kanilang pananampalataya. Hindi ko sinasabing hindi ka magkakaroon ng mga hamon. Lahat tayo ay dumadaan sa mga bagay na wala sa ating kontrol. May mga sitwasyon na hindi mo kayang baguhin mag-isa, at iyon ang mga bagay na kailangan mong dalhin sa Diyos sa panalangin. Pero narito ang susi. Ano ang ginagawa mo sa mga bagay na kaya mong kontrolin? Paano ka tumutugon sa iyong mga problema? Ano ang pinipili mong palakihin? Sa bawat sitwasyon, may pagpipilian ka. Maaari mong palakihin ang problema ugi, hayaang ma-stress ka nito, o maaari kang gumawa ng matapang na pagbabago at palakihin ang Diyos. Maaari kang magpatuloy sa pag-iisip tungkol sa mali, o maaari mong ituon ang iyong pansin sa isa na may sagot. Nangako si Jesus na hindi niya kailanman iiwan o pababayaan tayo. Ang Espiritu Santo ay naninirahan sa loob mo.
at bibigyan ka niya ng mga sagot kung nakikinig ka. Siya ang iyong mang-aaliw, iyong gabay, iyong katulong. Ang solusyon ay nasa loob mo dahil ang dakilang ako siya ay naninirahan sa iyo. Kapag sinimulan mong palakihin ang Diyos kaysa sa iyong mga problema, nagbabago ang lahat. Nagiging malinaw ang iyong isip. Nagkakaroon ng kapayapaan ang iyong puso at biglang mas madali mong naririnig ang boses ng Diyos. Ipinapakita ng Espiritu Santo ang daan pasulong dahil ngayon ang iyong focus ay sa Kanya, hindi sa issue. Iyan ang kapangyarihan ng pagbabago ng iyong pananaw. Hindi ko sinasabing huwag pansinin ang iyong mga problema. Dalhin mo sila sa Diyos, pero huwag hayaang kontrolin nila ang iyong buhay. Kung ginugugol mo ang lahat ng iyong oras sa pag-iisip tungkol sa mali, mga isyu sa kalusugan, problema sa pananalapi, o pakikibaka sa relasyon, binibigyan mo ang kaaway ng espasyo upang nakawin ang iyong kapayapaan. Sa halip na palakihin ang negatibo, tumutok sa positibo. Pag-isipan ang mga ginawa na ng Diyos para sa iyo. Alalahanin ang mga pagkakataong iniligtas ka niya, nagbigay para sa iyo, at nagdala ng tagumpay. Pagkatapos ng tagumpay, tingnan ang mga biyaya sa iyong buhay, ang iyong kalusugan, ang iyong mga tagumpay, ang mga revelation na ibinigay niya sa iyo, at higit sa lahat, ang mga walang hanggang pangako na meron tayo kay Kristo. Itigil ang pagtuon sa kung ano ang wala ka, ang pera, ang promosyon, ang pagpapagaling na hindi pa dumating. Sa halip, ipagdiwang ang meron ka, ang buhay na walang hanggan, ang regalo ng kaligtasan, at ang kapayapaang higit sa lahat ng pag-unawa. Kapag binago mo ang iyong focus, binubuksan mo ang pinto sa sobrenatural na kapayapaan ng Diyos. Sa halip na pagkabalisa, pagkapagod, o depresyon, naninindigan ka ng matatag. Alam na ang Diyos ay para sa iyo, gumagawa para sa iyong kapakanan, at dadalhin ka sa kabilang panig. Panglima, itinigil ko ang sobrang pagsisikap. Nabubuhay tayo sa isang mundo na nagpapakilala sa pagiging abala, pero narito ang katotohanan. Ang pagiging abala ay maaaring maging kaaway ng espiritual na paglago. Kung mas pinupuno mo ang iyong schedule, mas nagiging distracted ka. Kahit na sa mga bagay na mukhang maganda, ilang taon na ang nakalipas. Sobrang involved ako sa simbahan na hindi ako makapagsabi ng hindi sa anumang bagay. Nagboluntaryo ako para sa lahat. Sinusubukang gawin ang lahat. Pero alam mo ba, nauubusan na ako ng lakas. Sobrang abala ako sa paggawa para sa Diyos na hindi ko na nagugugol ng sapat na oras. Kasama ang Diyos. Mga hinirang, huwag mahulog sa bitag na iyon. Mahalaga ang paglilingkod. Pero kung sinasabi mong oo sa lahat, mapapagod ka. Ang sobrang pagsisikap sa simbahan man, trabaho, o personal na buhay ay ninanakawan ka ng oras na kailangan mo kasama ang Diyos. Maaaring abala ka sa mga magagandang bagay, pero kung masyado kang pagod para magdasal, masyadong napapagod para magbasa ng Biblia, o masyadong nabibigatan para maging tahimik kasama si Jesus, nawawala sa iyo ang pinakamahalaga. Ang balanse ay susi. Sabihin ang oo sa mga hinintay sa iyo ng Diyos, pero alamin kung kailan sasabihin ang hindi. Protektahan ang iyong oras kasama siya, dahil ang iyong relasyon sa Diyos ay hindi isang item sa checklist na kailangang madaliin. Ito ang pinakamahalagang relasyon na meron ka, at karapat-dapat ito sa iyong oras, lakas, at focus. Ang oras kasama ang Diyos ay nagbibigay buhay, hindi ito gawain. Ito ay isang pribilehyo. Kapag nagdahan-dahan ka at lumikha ng espasyo para sa mga sandaling iyon, kasama siya, magbabago ang buong buhay mo. Kung sobrang puno ang iyong schedule na hindi ka na makapag-isip ng maayos, oras na para muling suriin. Ano ang kailangang iwanan? Ano ang pumupuno sa iyong mga araw na masyado kang napapagod? Para makipag-ugnayan kay Jesus, mag-adjust, magdahan-dahan. Yugat ang sarili sa salita ng Diyos.
at lumikha ng espasyo para makapagsalita siya sa iyo. Kapag inalis mo ang sobra at natagpuan ang balanse, mas malinaw mong maririnig ang Diyos, mas malalim mong mararamdaman ang Kanyang presensya, at lalago ka sa iyong relasyon sa Kanya. Huwag hayaang nakawin ng pagiging abala ang iyong oras kasama ang Diyos. Hindi ito tungkol sa paggawa ng higit pa, kundi sa paggawa ng mahalaga. Mahalaga ang paglilingkod, pero gayon din ang pagdarasal, pagmumuni-muni sa Kanyang salita, ug pagiging nasa Kanyang presensya. Kung nais mong marinig ang boses ng Diyos ug lumago sa iyong relasyon sa Kanya, gawing prioridad ang oras kasama ang Ama. Hinintay niyang makipag-usap sa iyo, aliwin ka, ug gabayan ka. Pero kailangan mong bigyan siya ng espasyo sa iyong buhay. Pang-anim, itinigil ko ang pagpapasaya sa mga tao, mga hinirang. Hindi kayo nabubuhay para sa mga tao. Nabubuhay kayo para sa Diyos. Malinaw ang Kanyang salita tungkol dito. Alam ko na hindi ito palaging madali. Pero kapag nagpasya kang ituloy ang kabanalan, mamuhay ng banal, at unahin ang karunungan ng Diyos kaysa sa mga opinyon ng tao, makakatagpo ka ng resistensya. Magkatotoo tayo, ang pagsunod sa Diyos ay palaging maglalagay sa iyo sa laban sa kulturang ng mundo. Kukritisahin ka ng mga tao. Ang iba ay hindi magugustuhan ang paraan ng iyong pamumuhay, pagsasalita, at lalo na ang katapangan kung paano mo ibinabahagi ang ebanghelyo. Kung tinawag kang mamuno, maglingkod, o magdisiplina sa iba. Alamin ito, bahagi ng daan ang kritisismo. Kung mas malaki ang iyong epekto para sa kaharian ng Diyos, mas maraming oposisyon ang haharapin mo. Susubukan kang ibaba ng mga tao, pero narito ang katotohanan. Hindi ka nabubuhay para sa kanila. Hindi sila ang lumikha sa iyo. Hindi sila namatay para sa iyo. Hindi sila ang nagligtas sa iyo. Nabubuhay ka para sa Diyos lamang. Gawin ang sinasabi niya sa iyo. Sundin ang plano na inilatag niya para sa iyong buhay. Yakapin ang tawag na ibinigay niya sa iyo dahil tinawag ka niya sa kadakilaan at binigyan ka ng layunin. Kung ginugugol mo ang iyong buhay sa pagsisikap na pasayahin ang mga tao, lilimitahan mo ang magagawa ng Diyos sa pamamagitan mo. Kapag itinigil mo ang pag-aalala sa kung ano ang iniisip ng iba, lumilikha ka ng espasyo para makagalaw ang Espiritu Santo sa iyong buhay. Ang mga opinyon ng tao ay magpapahinto lamang sa iyo. Hindi sila naghihintay para sa iyong kabutihan. Pero ang Diyos, Siya ang may sagot sa iyong mga problema o ginagabayan ka sa mga paraang maaaring magpapahina sa iba. Maaari kang mawalan ng mga kaibigan sa daan. Pero kapag nabubuhay ka para pasayahin ang iba, inuuna mo ang kanilang opinyon kaysa sa plano ng Diyos para sa iyo. Itigil ang pagpapasaya sa mga tao para lubos mong maipasok ang hintay ng Diyos para sa iyo. Sa wakas, itinigil ko ang sobrang pag-iisip. Personal ito para sa akin. May panahon na pinagmalasakitan ako ng Espiritu Santo dahil palagi akong nag-overthink sa lahat. Natigil ako, hindi makapagpatuloy sa mga hinintay sa akin ng Diyos dahil hindi ko maatim ang paghinto sa pag-aanalisa ng bawat detalye. Kapag sobra kang nag-iisip, mas mahirap marinig ang boses ng Diyos. Madalas na nagsasalita ang Espiritu Santo ng mahinahon na humihikayat sa iyo na gumawa ng maliliit na hakbang. Pero kung magsisimula kang mag-overthink, kumbinsihin mo ang sarili mong huwag kumilos. Magsisimula kang magduda. Halimbawa, kung itinulak ka ng Diyos na ipagdasal ang isang tao, pero nagsimula kang mag-isip, kaya ba talaga ng Diyos? Paano kung isipin nilang kakaiba ako? Baka kumbinsihin mo ang sarili mong huwag gawin ito. Ganito mo nasasaktan ang Espiritu Santo. Hindi ka gumagalaw kapag siya ang nangunguna. Hinintay mong harangan ng duda at sobrang pag-iisip ang iyong pagsunod. Naranasan ko na ito. Noong una akong tinawag ng Diyos na magturo, sobra akong nag-isip sa lahat. Hindi ako magaling magsalita. Hindi pa ako nagturong kailanman.
Kailangan kong matuto at lumago. Pero hinintay kong lunurin ng duda ang tawag ng Diyos. Ganon din ang nangyari noong nagsimula akong dumaloy sa regalo ng pagkakakilanlan. Lumalaban ang aking laman sa akin at nagdududa ako sa ipinapakita sa akin ng Diyos. Kaya napalampas ko ang mga pagkakataong kumilos. Mga hinirang, itigil ang sobrang pag-iisip. Itigil ang pagpapahintulot sa duda na makapasok. Kapag itinulak ka ng Espiritu Santo na kumilos ka, sumunod ka. Kung mas nag-overthink ka, mas nagbibigay ka ng espasyo sa duda at mas malamang na hindi ka sumunod sa kanyang patnubay. Kapag hindi ka sumunod, nasasaktan mo ang Espiritu Santo. May mga plano ang Diyos para sa iyo, pero kailangan mong maglakad sa pananampalataya na nagtitiwala na bibigyan ka niya ng kakayahan para sa anumang hinintay niya sa iyo. Itigil ang pagpapasaya sa mga tao at sobrang pag-iisip. Sumunod sa Espiritu Santo. Sundin ang kanyang patnubay at yakapin ang iyong tawag ng may katapangan o kumpiyansa. Alam na ang Diyos ang nagbibigay lakas sa iyo. Kapag itinigil mo ang pag-aalala sa kung ano ang iniisip ng iba o ang sobrang pag-aanalisa sa bawat hakbang, makikita mo ang kalayaan, kapayapaan, at kalinawan sa kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Nagsasalita ang Espiritu Santo. Handa ka bang makinig at kumilos? Mga hinirang, sana ay may kahulugan ito sa inyo. Ibinabahagi ko ang mga bagay na ito dahil nagbago sila sa aking buhay o nagpalapit sa akin sa Diyos. Tulad ng sinabi ko sa simula, hindi ko itinigil ang lahat ng 7 bagay ng sabay-sabay. Ito ay isang paglalakbay. Maaring iba ang hitsura ng iyong paglalakbay, marahil o tinutokso ka ng Diyos na itigil ang isang partikular na bagay tulad ng isang adiksyon. Gusto niyang maging malaya ka. Hindi nais ng Diyos na maging alipin ka ng anumang bagay. Hindi niya nais na ang iyong laman ang maghari sa iyo. Gusto niyang maglakad ka sa Espiritu at lumago sa iyong relasyon sa Kanya. May mga bagay na nakatayo sa pagitan mo at ng Diyos at tinutokso ka niyang bitawan ang mga ito. Namatay si Jesus para ma-access natin ang trono ng biyaya at maniwala ka sa akin. Kamangha-mangha ang biyaya ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng lakas upang malampasan ang anumang bagay. Narito ang isang bonus. Itigil ang pagbibigay ng kontrol sa iyong mga damdamin. Ipinakita sa akin ng Diyos na mas binibigyang pansin ko ang aking mga emosyon kaysa sa Kanya. Sabi niya, ituon mo ang pansin sa akin, hindi sa iyong damdamin. Mahalaga na kilalanin ang iyong nararamdaman para maayos ito. Pero mas mahalaga na makinig sa kung ano ang ipinapakita sa iyo ng Espiritu Santo sa panahong iyon ng iyong buhay. Kontrolin ang iyong mga damdamin. Huwag hayaang sila ang maghari sa iyong buhay. Ang Espiritu Santo ay naninirahan sa loob mo na nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang malampasan. Binigyan tayo ng Diyos ng mga damdamin at minsan ay mahirap itong hawakan. Pero sa tulong ng Espiritu Santo, maaari kang maghari sa kanila. Alam ko na maraming nakikipaglaban sa pagkabalisa, depresyon o negatibong emosyon. At nagtuturo ako tungkol dito dahil naniniwala ako sa kalayaang makikita mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi mo kailangang mabuhay sa ilalim ng iyong mga damdamin. Nabubuhay ka sa itaas nila, naghahari sa kanila. Dahil sa kung sino ka kay Kristo Jesus, ang iyong pagkakakilanlan kay Kristo ay mas malaki kaysa sa anumang emosyon. Palakihin kung sino ka sa Kanya. At hayaang iyon ang pundasyon ng iyong buhay, hindi ang iyong nararamdaman. Tinawag ka sa kalayaan at kay Kristo, maaari kang maglakad dito. Salamat sa panonood. Mga hinirang, kung hinintay ng mensaheng ito ang iyong puso, huwag kalimutang i-like ang video. Mananaog ibahagi ito sa iba na kailangang marinig ito. Ipahayag natin ang katotohanan ito at tulungan ang mas maraming tao na maranasan ang tagumpay na dumarating mula sa paglalakad sa Espiritu. Kung naantig ka ng mensaheng ito,
I-type ang Amen sa mga komento. Ang iyong pakikilahok ay tumutulong sa mensaheng ito na maabot ang mas maraming kaluluwang naghihintay sa katotohanan at pagpapalakas ng Diyos. Pagpalain kayong Diyos at patuloy na maghintay sa Kanyang presensya.